Hi Taurus, kumusta po sa lahat po ng mga Taurus? Pati na rin po sa mga cross-watchers, hello po sa inyo dyan. Dyan po sa kabilang screen, kumusta po kayo? Anong money blessing ang paparating po sa inyo? So, parang ganun yung vibe, parang ganun yung energy, no? Money blessing revealed. Ano ang current financial energy po ninyo? At anong money blessing ang nagsisimulang lumapit na po sa inyo? Sa mga Taurus. Oh! Reverse. Ito, bak puro reverse. Taurus, ito pong first 3 cards po ninyo. Chariot reverse, 5 of Wands reverse, 7 of Pentacles reverse. Parang may strong message po dito na may isang financial situation po na hindi po gumagalaw sa pace na gusto mo. Katulad po nitong Chariot reverse, shows delay or lack of direction po ito. Pwedeng may goal ka pero parang hindi mo alam kung ano na ba talaga ang next move. Or may external factor po na pumipigil sa progress po ninyo. Then, ito naman pong 5 of Wands. Ito pong 5 of Wands, reverse din. Parang ayaw mo na rin ng unnecessary struggle. Kung may competition, conflict po, o kaya po paulit-ulit po na problema, may energy po dito na gusto mo na talagang matapos yung tension. At ito pong 7 of Pentacles, reverse din. Ito po yung feeling na ang tagal ko nang nag-e-effort, nasaan na yung resulta. Ang tinatanong po ninyo na resulta, yung positibong resulta. Pwedeng may investment of time, money, o kaya po energy na parang hindi pa nagbibigay ng return na inaasahan mo. Pero Taurus, hindi ko po ito babasahin ng walang blessing. Kasi nandito na success card at movement card ang Chariot Nandito na present na, kaya lang naka-reverse pa. Okay? So, nakikita ko dito may delay energy or pause. Okay, mga teng dude. Mas parang sinasabi kasi ng mga cards po ninyo na bago dumating po yung blessing, kailangan mo nang ma-identify po ninyo kung saan ka nag-i-invest ng effort, ng energy, okay, ng oras mo. Kung pwedeng pera din po ito, nag-invest ka ng pera na hindi na nagbibigay ng magandang return. Kaya gusto ko pong malaman sa next cards po ninyo kung ano mismo ang kailangan baguhin. Okay? Ano mismo kailangan baguhin o i-let go. O kaya po i-let go po para magkaroon ng space yung money blessing po na hinihintay po ninyo. Okay, tanong na natin, ano ang kailangang baguhin o kaya po ay i-let go ng mga Taurus para mabuksan ang money blessing na paparating? Investment, gambles, and other games, your creations. In the 5th house. Inspire others with, be prepared to sacrifice for. Yielding is the only way to. Neptune. Personal power, wow. The mysteries of life, a major change. Interesting tong card na to, in the 8th house. Okay. Interesting tong card na to a major change in the 8th house. Taurus, dito po sa second set po ng mga cards po ninyo, no, mas lumalalim yung reading po ninyo. Lumabas po itong investment, gambles or other games, your creations, in the 5th house. Yielding is the only way to. Neptune. At ito pong
the mysteries of life, personal power, a major change in the 8th house. So, dito po tayo muna, no? In the 5th house, may connection po sa investments, risks, speculation, at may mga bagay po na may element ng tsansa. Okay, mga tengdud. Kaya dito, gusto ko pong maging careful po tayo, no? Hindi ko po ito babasahin na automatic na kailangan mong magsugal. Okay? Disclaimer, mga tengdud. Hindi ko po ito babasahin na automatic po na kailangan po ninyong magsugal or mag-risk ng pera. Ang sinasabi lang ng card na may financial situation na may element ng risk o uncertainty. Then, ito naman pong Neptune. At ito naman pong Neptune, yielding is the only way to. Parang may bagay po na hindi mo pwedeng pilitin. Kailangan mo tanggapin na may factors po na hindi mo talaga kontrolado. At baka kailangan mong baguhin yung strategy instead po na paulit-ulit na ipilit mo yung dating paraan. So, strategy, bagong approach, parang ganun po. In the 8th house, major change at personal power, napakaganda. Napakaganda ng card na to. High frequency. Ramdam ko yung high vibe ng card na ito. Ito po yung pinaka-strong na card po eh. Dito, may malaking pagbabago sa financial situation po ninyo, mga tengdud. At pwede pong magkaroon ka ng mas malaking control o kaya po power. Personal power over your resources kapag natutunan po ninyong i-handle ng tama po yung situation po ninyo. Okay, yung situation, sinasabi ko po dito, ang tinutukoy ko po na situation, yung money, yung financial situation po ninyo. Yung kaperahan po, ating dude. So, kaya po kung i-connect po natin ito, no, dito po sa first set po, first 3 cards po ninyo, mas naiintindihan po natin kung bakit po may Chariot reverse at 7 of Pentacles reverse. Baka po kasi may direction or investment of effort, yan po, na hindi na po nagbibigay ng resulta, okay? Positibong resulta. Kaya po kailangan mo nang mag-let go ng isang approach o yung paraan, dating paraan, i-let go, mga tengdud, para po magkaroon ng space, okay? Ng space para sa malaking financial change. Major change, Major change, malaking financial change. Pero gusto ko pong makita sa final cards po ninyo kung ano mismo yung money blessing pagkatapos po ng transformation na ito. Pagkatapos ng financial change na ito, ano ang magiging actual money blessing ng mga Taurus, at saan manggagaling ang improvement? Pagkatapos ng financial change po na ito, ano ang magiging actual money blessing ng mga Taurus at saan manggagaling ang improvement? Kuha ko na agad, manggagaling talaga kay God, sa divine source, sa higher power, sa divine source. Wow. So, ito na po yung final 3 cards po ninyo. Okay? Savings, God is your source, ask for your needs to be met. Ito pong savings card, parang malinaw na yung direction ng blessing po ninyo. Financial security po. Okay? Financial security. As you consistently save for your future is saved. You do your future self a big favor as you consistently set aside present funds. This is a part of your self-care and path to feeling secure as you focus upon your life purpose. Wow. Okay. Kung kanina po, meron pong
fifth house. Ito po yung fifth house na may investment, may risks, or uncertainty. Ngayon parang sinasabi po ng cards na mas importante munang magkaroon ng stable financial foundation. Ating dude. Pwede pong may improvement na nagbibigay sa'yo ng pagkakataong makapagtabi, yan po, makapag-ipit-ipit, ayan po, ng pera, makapag-build ng savings, or maging mas prepared financially. God is your source, mga ating dude. God is your source reminds us na hindi lang po isang tao, isang trabaho, o kaya po isang specific na opportunity, kailangan manggaling ang provision. Maging open po, mga ating dude, sa iba't ibang legitimate sources of support and income. Ating dude. Ayun o. Basahin ko po Everything you need is supplied by the infinite source of God, and your faith opens the doorway to receive. In God, there is no lack or limitation. Rather, there is plenty of abundance for all to share. At ito pong ask your needs to be met. Very practical po ang mensahe po nito para sa inyo. Unahin po muna yung actual needs po ninyo. Huwag mong i-pressure ang sarili mo na kailangan agad magkaroon ng malaking resulta, mga ating dude. Step by step po muna. Secure the essentials. Yung mga kailangan lang talaga muna. Then build from there, ating dude. Kaya po, ito pong money blessing po ninyo ay parang mas stable at sustainable kaysa po mabilisang gain. Yan po, kesa dito. Kung ito man yung tinutukoy dito na energy na mabilisang gain, gamble. Kaya Taurus, ito pong money blessing po ninyo ay parang mas stable at sustainable kaysa po mabilisang gain. Yan po, katulad po niyan, kung ito man talaga yung tinutukoy na mabilisang gain, katulad po ng gambles or investment o kaya po other games. Pero hindi po literal na sugal. Okay? Pwedeng risk po yung sinasabi dito. Pwedeng risk. Okay? At dahil may major change po, ating dude, major change. Dahil may major change sa 8th house, pwedeng magbago talaga yung paraan kung paano mo hinahandle ang pera after this period. So, nagsimula po tayo sa reverse po na Chariot, reverse na 5 of Wands, at 7 of Pentacles reverse. May delay. Meron talaga. Kitang-kita dyan ang delay energy. Pagod sa struggle at feeling na hindi pa nagbabayad yung effort na binibigay mo. Then, nakita natin itong 5th house, investment, risks, speculation. Ito naman po Neptune, yielding, at ito pong 8th house, major change at personal power. So, may malaking lesson po dito tungkol sa risk at control. Hindi po lahat kailangan pilitin. May isang approach na maaaring kailangan mong bitawan or baguhin para magkaroon ng mas magandang financial direction. At ang final cards po ninyo ay God is your source at ask for your needs to be met. Ito po. God is your source, ask for your needs to be met, bring the reading back to stability. Galing, di ba, mga teng dude? Kaya po, ang blessing ay hindi necessarily isang instant jackpot. Okay? Hindi po necessarily instant jackpot. Mas malakas po ang message ng financial security,
resources for your needs, at ability to build something more stable. Yan po. Kung meron pong financial decision, yan po, na gagawin po kayo, okay, kung meron po kayong final decision na ginagawa or gagawin, huwag niyo pong ilagay sa risk ang perang kailangan niyo po para sa basic needs. Lalo na dahil po lumabas po itong 5th house, okay? 5th house card. Gamitin po ninyo ito as reminder na maging maingat sa speculation or high-risk choices. Mas maganda po ang energy ng reading kapag ginagamit mo yung resources mo para mag-build ng savings at stability. At kung meron pong support or opportunity na dumating, tingnan nyo po kung practical at makakatulong ba talaga sa long-term situation po ninyo. Okay, so bago po natin isara ang reading po ninyo, lucky numbers. Sa mga interesado lang po, gusto po ng lucky numbers, 2, 4, 5, 8, at 17. Lucky dates, mga maswerteng araw naman po, 2, 4, 5, 8, ulit, at 17, 20, at 26 po. Yung dates naman po na pwedeng iwasan or mas maging maingat na lang po kayo sa mga ganito pong araw, no? 7, 12, 16, at 23. Caution dates lang po ito para po sa mga impulsive spending. Lalo na po, meron kayong 5th house Talagang magagamit nyo po itong caution dates na to. Okay? Lalo na po sa mga impulsive spending, risky investments, or decisions po na hindi pa pinag-isipan ng mabuti. Yan po. Lucky colors, green, meron din purple, may yellow, light green, blue, gold, earth brown din po, earth brown. Lucky symbols, bank, okay, bank, susi, plant, halaman, no? Halaman, bull, yun po yung image o yung simbolo po ng Taurus, strength at persistence po yan. Yung plant o yung halaman po or kahit dahon, pwedeng significant po sa inyo, no? Sign or symbol. Ibig sabihin po, gradual growth po yan. Coin, resources naman po. O kaya po, pwedeng simbolo din po yan ng money. Yung parang, pag nakakita ka ng ganun, ng coins, gold coins, or kahit kinakalawang na coins, resources o money. Ibig sabihin, magkakapera ka, sign or simbolo na may darating, okay? Kahit hindi man ganun kalaki, hindi ka man makajackpot, may darating, money blessing. So, mga tengdud, ang pinaka-message ng reading po ninyo sa kabuuan, your blessing may come, money blessing, to be specific, mga tengdud. Your blessing may come through stability rather than something fast o kaya po risky. May possibility ng financial change, pero ang tunay po na goal ay magkaroon ka ng mas secure na foundation. Kung may kailangan kang bitawan yung strategy na hindi na nagbibigay ng magandang resulta. Kung may kailangan kang baguhin, gawin mo ng maingat. At kung may opportunity or support na dumating po, mga tengdud, be open, but always protect the money you actually need. Okay? At tengdud, tandaan nyo po, always protect the money you actually need. Hindi po kailangan madaliin ng abundance. Build your security muna. Take care of your needs and allow the right resources to come in at the right time. Yung po mga tengdud, sana ay may mag-resonate sa mga high frequency na mensahe at i-rebuke nyo po yung mga
negative energy na nararamdaman nyo po sa reading po ninyo, i-rebuke nyo po yan, cancel, destroy, okay? Huwag nyo pong bigyan ng authority ang evil energy na yan o kung ano pong negativity ang nararamdaman po ninyo. Okay, mga Teng Dude, i-rebuke nyo po yan, huwag nyo bigyan ng authority. Sana po may mapakinabangan po kayo sa reading po ninyo. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta. Ingat po kayo palagi mga Teng Dude. Salamat po.